Ay, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan, welcome po muli sa gawain ng Panginoon sa ating Bible study po dito everyday. Ano po? Ayan, sa pagpapatuloy po ng pinag-aaralan po natin, ng topic po natin sa hapon po na ito, hayaan nyo po na madagdagan pa yung napakinggan po natin. Ano po? At nung mga nakaraan po ay napakinggan po natin yung mga pastor po natin na nagturo, ano po, at naniniwala po ako na may mga nakuha na po tayo. Amen po ba? Ayun, yung topic po natin, ayan, yung topic po natin, sabi po dito, 10 steps in her healing. Ayan, dito po sa Mark chapter 5 verse 25 to 34. Alam po natin ang kwento na po ito. Ano po? Ayan, so nung karaang araw na simulan na po, ito yung 10 steps po. Number 1, sabi niya po dito, her desperate condition. Number 2, tried all human remedies. Number 3 ay, sabi niya doon, had spent all she had. Ano po? Ayan. Sa number 4, heard of Jesus. And number 5, determined to touch Jesus. Ayun. Sa number 6 po, ay planned her procedure. And 7, sabi po dyan, ay exercise faith. Na po? At pagpapatuloy po natin sa hapon po na ito, yung iba. Dito po sa number 8. Ayan, sabi po dito sa verse 33. Ayan, basahin po natin. Ayan. Ngunit ang babae, palibhas ay nalalaman ang nangyari sa kanya, ay lumapit na natatakot at nanginginig. Nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Ayan po. Alam po natin yung kwento ng babae na ito. Ano po? Yung kondisyon ng babae. Ayan. Sabi niya dito, may bleeding condition po sa loob ng 12 taon. Nandoon yung pagdaranas niya ng hirap gawa ng sakit niya. At yung 12 years po, masyadong matagal. Masyado nang matagal. At sabi niya dyan, sabi nung napag-aralan natin ng mga nakaraan, ay spend all her money, na po, na-spend niya na yung lahat ng meron siya na sa pagpapagamot. Ano po? At sa maraming doktor, at hindi ito bumuti kahit konti. Bagkos ayun pa ay naging worse. Or lumala pa, hindi man lang siya nakaramdam ng kagalingan. Hindi man siya bumuti kahit kahit konti, kundi lumala pa nga. Ano po, at dito po sa number 8, sa verse 33, sabi niya po, nung time na na-encounter niya, or na-touch niya, yung laylayan, nung damit ni Jesus. Tuloy po, yung balabal niya po yun. Sabi niya, sabi niya dito, sa number 8, ay sabi niya instantly healed. Agad-agad na nakaramdam siya ng kagalingan. Kasi alam niyo po, hindi masarap sa pakiramdam ang may sakit. Kahit na ikaw ay magkaroon ng lagnat, sakit ng ulo, hindi po mayroong discomfort. At hirap yung katawan mo. At sa loob ng 1 araw, 2 araw, hirap ka na po . Pero alam niyo po, itong babae na to ay, sabi nga, 12 years. So, masyadong matagal. Hindi natin alam kung ano po yung kondisyon niya physically. Pero sa tingin ko, siya ay mahina. Siya ay payat. Naniniwala ako na masyado siyang mahina. Pero alam niyo po, nung narinig niya yung tungkol kay Jesus, nagkaroon siya ng pananampalataya na sabi niya, kapag nagawa kong hawakan yung laylayan ng kanyang damit,
or yung kanyang balabal, ano po, sabi niya ay gagaling ako. Nagkaroon siya ng pananampalataya na once na hawakan niya yung laylayan na yun, sabi niya matatapos yung paghihirap ko, matatapos yung suffering ko. At ano pong nangyari? Sabi niya doon, nung moment na yun, na nahawakan po niya yung damit ni Jesus, instantly, sabi na doon, immediately, sabi niya, siya ay gumaling agad-agad. Nung time na yun, ay naramdaman niya na nagkaroon, na bumuti yung pakiramdam niya. Amen po. Yan. Kaya nung sabi dito, kaya nung narinig niya yung tungkol kay Jesus, nagkaroon siya ng pananampalataya. At nasabi niya, mahawakan ko lang. Ano po? Sabi niya, po anong nangyari? Nung nahawakan niya yon, yung damit ni Jesus, sabi niya instantly, na nagkaroon siya ng kagalingan. At doon nangyari yung number 8. Ano po? Then, sabi po dito sa number 9, at sabi niya, knew she was healed. Alam niya na siya ay gumaling. Alam niya na bumuti yung pakiramdam niya. Bakit? Kasi, sabi niya, nung narinig niya yung tungkol kay Jesus, nagkaroon siya ng pananampalataya, di ba po? Pero alam niyo, nagkaroon siya ng pananampalataya yung narinig niya yung tungkol kay Jesus, at sinabi niya, mahawakan ko lang. At yung faith niya. At nung nahawakan niya, ito po, ulitin ko, nung nahawakan niya, nandun yung alam niya na magaling na siya. Amen po. Nakuha niya yung kagalingan agad-agad. Dahilan saan? Sa faith po niya. Kasi, desperado na po siya desperado po siyang gumaling. Ano po? At, si Jesus yung pag-asa niya. Kaya, nung time na yon, alam niya. Sabi doon sa number 9, knew she was healed. Alam niya. Ano po, ayun, kasi makikita po natin, kung babasahin po natin ang kwento na ito, marami na po siyang nagawa na paraan, na way niya, para po siya ay gumaling. At makalabas siya at matapos yung sitwasyon na meron siya. Dahil bakit? 12 years na siyang nagsasuffer. At sa isang tao na may gantong sitwasyon, mahirap. At doon pa lang sa nakipagsiksikan siya sa mga tao, alam natin na mahina siya physically. Hindi natin sure kung ano po yung ginawa niya pang effort para mahawakan si Jesus. Pero, dahilan sa nandun yung faith niya, ginawa po niya yung alam niya na makakapagpagaling po sa kanya. Ano po? Ayan. At makikita po natin na nagawa ni Jesus yung isang bagay na hindi nagawa ng mga doktor sa loob ng 12 years. At doon makikita natin at naramdaman niya na gumaling siya. Amen po. At bakit? Dahilan sa nanampalataya siya. Dahilan sa naniwala siya. Ayun po, dahilan dun sa faith niya, naramdaman din ni Jesus na sa paghawak ng babaeng yun sa kanyang damit, naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas mula sa kanya. Bakit? Kasi nagtanong siya kung sino yung humipo sa kanya. Kasi naramdaman din ni Jesus yung pananampalataya ng babae. Amen po. Dahilan doon, alam niya na, doon po sa verse 33, dahilan sa alam niya na siya yung tinutukoy ni Jesus. Na nagkaroon siya ng, kumbaga parang natakot siya at nagpatira pa siya, lumapit siyang nanginginig kay Jesus. Na sinabi niya, ako po yung humawak sa inyo. Ano po, at ang sabi sa kanya ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen po.
pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Minsan ito po kasi yung mahirap sa atin. Kasi alam niyo po, nagiging option natin si Jesus. Na kung may maisip po tayo na ibang way, doon sa sitwasyon meron tayo, ginagawa po natin eh. Ano po, tama yung sabi ng mga pastor po natin na ang last resource po natin ay ang ating Panginoon. Na kapag hindi nagtagumpay yung mga ginagawa po natin, kapag hindi nangyari yung mga bagay na sa paraan po natin, ang nangyayari ay pinakalast po nating lalapitan yung Diyos natin. Na kung may ibang choice tayo, hindi natin uunahin lapitan si Jesus. Kung may iba kang magagawa, hindi natin ginagawa yung isang bagay na mahalaga na kung saan, kung siguro matagal na siyang lumapit kay Jesus, hindi na siya aabutin ng 12 years para mag-suffer. Pero alam niyo po, hinintay pa niya na maubos yung mga resources niya para before lumapit sa Panginoon. Naniniwala ako na naririnig niya na ang mga bagay-bagay tungkol sa Panginoon. Pero alam niyo po, nagtry pa siya ng ibang paraan para gumaling. Ano pong nangyari? Naubos na lahat yung mga resources niya, yung source ng yung mga kayamanan niya naubos na sa pagpapagamot. Pero ang ending, hindi pa rin siya gumaling kahit na konti. Kundi lumala pa nga. At maraming beses, pumapalya yung mga paraan po natin. Maraming beses na kahit na alam natin ang dapat nating lapitan, alam natin na si Jesus ang may kayang gumawa ng mga bagay na yon, ang nangyayari ay si Jesus yung huli nating nilalapitan. Amen po ba? Ngayon, dito makikita natin yung kahalagahan ng faith ng babae. At yung faith niya kay Jesus. At kung paano ito baguhin or binago yung sitwasyon ng babae. Alam niyo po, isang bagay pa ang kailangan natin. Lahat po tayo, ang bawat isa po sa atin, kailangan natin si Jesus. Ikaw at ako, kailangan natin si Jesus sa buhay natin, sa anumang sitwasyon ng buhay po natin. At kapag humarap na tayo sa mahirap na sitwasyon or sa mga alalahanin natin, pwede po natin ibigay ito sa Panginoon. Minsan hindi nababago yung sitwasyon natin kasi gusto niya, baguhin yung puso natin. Na minsan hinayaan niya tayo na tumagal sa isang sitwasyon or manatili doon sa loob ng maraming taon, mahabang panahon, para ma-realize natin na mayroong Jesus. Amen po ba? At sabi niya doon, number 9, knew she was healed. At dahilan po dito, dito po sa last, sabi niya po, so number 10, made complete confession. Ano ba yung ginawa niya bago siya gumaling? Nag-confess siya, sinasabi niya na, mahawakan ko lang. Nagkaroon siya ng pananampalataya, marinig niya yung tungkol kay Jesus, nagkaroon siya ng pananampalataya, at nagkaroon siya ng confession. Nag-confess siya na kapag nahawakan ko, yun confession niya eh. Ano po, at nung time na may encounter niya na si Jesus, hindi niya sinayang yung pagkakataon na yun para mangyari yung desire niya. Ano ba yung desire niya? Gumaling. Amen po. Ayun, at sabi niya, sa number 10, sabi niya, made complete confession. Amen po. Ayun. Kaka-confess niya doon sa bagay na gusto niya. At yun yung dumating yung right time. Dumating yung pagkakataon na time na. Alam niya na time na para gumaling siya. Hindi niya yung pinalagpas. Amen po. Kaya nga nakipagsiksikan siya sa mga tao at knowing na siya ay may sakit, mahina, nung time na yun. Pero nag-effort siya na lumapit kay Jesus para matanggap niya yung kagalingan na gusto niya, yung desire niya. Amen po. Ayan, lahat po tayo may kanya-kanyang sitwasyon. Hindi ko po alam kung ano yung mga
sitwasyon na meron ang bawat isa po sa atin. Ano po, ayan. Katulad ng babae, pwede natin ilagay yung sarili natin dun sa babae na dinurugo. Meron siyang constant bleeding. Ano po, ayan, maaaring hindi tayo katulad niya na merong bleeding, ano po, pero meron tayong kanya-kanyang sitwasyon na ilagay natin yung buhay natin dun sa babae na yon. At sabi doon, meron tayong sitwasyon or issue sa ating sa physical natin, sa financial natin, sa emotional, sa spiritual. Na po, lahat po tayo dumadaan dito, nagkakaroon tayo ng kanya-kanyang sitwasyon sa bagay na ito. At katulad ng babae na yon, sa lahat ng areas ng buhay natin, ay kailangan natin ng healing. Kailangan natin gumaling sa lahat ng areas ng buhay po natin. Ano po, at dito papasok yung faith natin sa Panginoong Hesus. Ayan. Ngayon, saang area ng buhay natin, sa time na ito, na nangangailangan tayo ng healing? Physically, emotionally, spiritually, or even financially. Ano po, saang area ng buhay natin na nangangailangan tayo ng healing sa time na ito? Ngayon, siguro na-try na natin ang lahat katulad ng babae na yon. Ano po, pero hindi nagbabago yung sitwasyon natin. At nagiging worse pa. Ngayon, kailangan natin ng himala. Alam niyo po, yung babae nag-decide siya na stop na yung suffering niya. Nag-decide po siya na ayoko na. Nag-decide po siya na tama na. Masyado na akong hirap. Kaya nga po nag-decide po siya. Nag-decide po siya na gumaling. Ano po? Ngayon, tayo po, kailan po tayo magdedesisyon sa buhay po natin na stop na? Stop na yung suffering mo sa mga bagay-bagay. Be it physically, emotionally, financially. Mag-decide ka na ito, last na to. Matatapos na to ngayon. At sa paglapit niya kay Jesus, sa paglapit natin kay Jesus, ibinibigay mo sa Kanya na Lord, ito. Ayoko na. Amen po. Yung babae nag-decide po siya na gumaling siya. Yun, kailan po tayo magde-decide na gumaling? Kailan po tayo magde-decide na mabante? Kailan po tayo magde-decide na makalaya saan? Sa kahirapan, financially. Ano po? Ngayon, sa ating pinag-aaralan, alam ko po na may mga nakuha po tayo. At ito yung mga 10 steps in our healing. Dito pinakita po yung healing ng babae physically. At na-restore din siya spiritually. Kasi gusto ng Lord na hindi lang yung physical na pangangatawan ng babae yung pagalingin niya, kundi yung spiritual din na buhay ng babae. At sa atin po, ulitin ko po, sabi niya dyan, saang area ng buhay natin na nangangailangan na tayo ng healing sa time na ito. Ayun. Po yung iiwan kong tanong sa atin, sa bawat isa po sa atin. At mag-decide po tayo na magaling ka na gagaling na ako, na magpapatuloy ako na magiging malakas ako. Ano po? At nawa po, meron po tayong na-encourage po tayo sa hapon na ito at pagpalain po tayo ng Panginoon. So, manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapon po na ito, Diyos, sa mga bagay na tinuro mo sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na maging malakas pa yung pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Maging matatag pa yung paniniwala namin na sa mga
areas ng buhay namin, Panginoon, na nangangailangan kami ng himala, Panginoon, nangangailangan kami ng kagalingan. Dalangin ko po na ang bawat isa sa atin, sa amin, Panginoon, ay matanggap ito sa oras na ito, Panginoon. Sa mga nakikinig, hayaan mo, O Diyos, na maranasan nila yung healing na nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na tinuturo mo sa amin. Ingatan mo ang bawat isa sa amin at pinagkakatiwala po namin ng lahat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang hapon po ulit sa bawat isa sa atin at pagpalain po tayo ng Panginoon.